The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ikinig mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa sakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung salo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU ones, lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Gayun din sa palaging nag-aabang at nakasubaybay dito sa atin sa Radyo CLSU, the University's official radio station. And syempre, bago ang lahat, batiin din natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream through the official Facebook page of Radyo CLSU Live and Central Luzon State University. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, and syempre, ayan, so kami po ulit ang inyong makakasama. So, ayan, panibagong episode and syempre, panibagong makakasama na naman. Ayan, pakilala ka muna, ayan. Hello po, ako po si Celine. Ayan, so, ayan, Celine, welcome to CLSU Matters. Ayan, kumusta naman yung pakiramdam mo ngayon? First time mo ba dito sa ganitong setup? Ayan. Very first time po and at the same time exciting and nakakaba kasi po first time ko sa live and new experience na rin. Ayan, syempre kahit nakakakaba pero alam ko na may matututunan ka sa experience mo na to. So ayun, again, kami po ang makakasama nyo ngayong hapon. I am Julian D.C. Pagaduan. And I am Celine Natalie C. Salazar. And we are your hosts for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Pero syempre po, bago tayo magtungo sa ating main discussion, we would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Avella, to our Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Veracruz, to our Vice President for Academic Affairs, Dr. Avelina R. Velasco, to our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and of course, to our Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. And of course, sa ating radio station manager, ayan, hello po, Ma'am Zoril D.Z. Villaflores. Ayan, magandang hapon po. And syempre, magandang hapon din po sa mga directors, deans, department heads, faculty and staff, student leaders, and gayon din po sa ating mga masisipag na University Security Force at TTS drivers. And syempre, babatiin din natin yung mga kasama natin sa PMS and Stratcom and of course sa Office of the President. Ayan, hello po sa inyo dyan. And syempre sa mga estudyante din natin. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. And syempre, kuhanin ko na din tong opportunity na to, no, para i-shout out din yung family and friends ko na talaga namang mga super supportive na laging inaabangan, especially yung mga friends ko na nag-share ng ating PubMat. Ayan. So, ayan, lagi silang nakatutok sa atin dito sa CLSU Matters. And of course, sa Radyo CLSU. Ayan. Ikaw, Celine, baka may gusto kang batiin since first time mo dito. For sure, alam ko may gusto kang batiin. So, ayan, mag-shout out ka muna. Ayan. And batiin mo muna yung pamilya mo. Hello po. So, shout out po sa mga kasama ko po sa PMS office as well as to my friends sa iba't ibang offices and of course to my family. Ayan, so, excited ka na ba since first time mo dito? Yeah, syempre, ma'am, excited na. Ayan, alam ko naman excited ka. For sure, ako din na excited na. And, syempre, yung mga students, incoming students natin na nanonood ngayon, excited na rin kung ano nga ba yung tatalakayin natin ngayong hapon na ito.
Pero syempre, ma'am, bago ang lahat, ano ba muna yung CLSU Matters? Ayan, so tama ka dyan. So i-explain din natin, ano, syempre, baka mali mo, merong bagong napadaan lang sa programa natin or ngayon lang nakapanood. So, ayun, para na din po sa kaalaman ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSUans regarding sa mga importanteng events, programs, and of course, sa mga initiatives ng ating university. So, ang programa pong ito ay naglalayong talakayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at maging sa ating mga students and students leader yung mga bagay na maaaring makapagbigay sa atin ng mga impormasyon o kaalaman sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU. And syempre, ganyan din, syempre, pipicture din natin yung mga kwentong maaari nating kapulutan ng inspirasyon. Ayan, so kaya nga ngayon, di ba? So tamang-tama na talagang yung pag-uusapan natin napapanahon since malapit na rin ang college admission test. For sure, meron na ding iilan-ilan na nag-i-inquire, nag-o-ocular kung saan nga ba sila mag-i-stay dito sa CLSU. Pero ma'am, bago muna yung Ayan. lahat. O sige. Bago muna yung lahat, pwede bang mag-recap muna po tayo sa nakaraang episode? Ayan, so nakarang episode nga, no, recap muna. Ayaw mo kung ano, masyado na ba ako madaldal? Ayan, so nga recap muna tayo sa ating nakarang episode na kung saan nakasama natin si Dr. Marlon A. Naagas, ang Acting Dean ng Office of Admissions, na kung saan tinalakay natin ano nga ba yung mga updates sa naging sa ongoing enrollment that time na for second semester. So unfortunately nga ay nung during na ini-interview natin si Sir Marlon ay nag-down ang edu.ph kaya naman na-extend ang ating enrollment. And as of now ay meron patuloy pa rin ang ating late registration. And syempre doon in-address din ni Sir Marlon ang ating mga ang concerns ng ating mga students. So, ayan, mabalik tayo, ano? So, more on puro enrollment concerns talaga yung tinakal natin sa ating episode. Siyempre, para mabigyang update na din yung mga students natin na hindi pa nakabalik nung time na yon dito sa CLSU. Ayan, siyempre, ngayon nga, gaya ng nabanggit ko kanina ay nalalapit na ang admission test. For sure, ay alam naman natin na pagka-admission test, marami talagang mga students hindi lang within Science City of Muñoz, hindi lang within Nueva Ecija, talagang dinarayo talaga ang college admission test ng CLSU. Kaya naman, for sure, ay marami na ding nag-aabang. Saan nga ba sila pwedeng magstay kung makakapasa sila or meron din naman tayo mga transferee. Siyempre na, malay mo galing din sa malalayong lugar na naghahanap din na kung saan sila mag-i-stay. Ayan. Kaya ma'am, wag na nga natin tong patagalin pa. Tsaka pag-usapan na po natin ngayon, ano ba yung services na ino-offer ng Student Housing Services Unit at papaano po ba mag-apply sa mga dormitories? Kaya ma'am, ipakilala mo na yung makakasama natin Ayan, ngayon. oo nga. Hindi na nga natin patatagalin pa kasi for sure yung usapan na to napapanahon and magandang pag-usapan, especially more on active na yung mga incoming students natin kahit parang yung iba hindi pa physically nakakapunta sa CLSU pero syempre nagtitingin-tingin na din sila online. Kaya syempre hindi na natin patatagalin pa for sure excited na rin yung mga nakatutok sa atin ngayong hapon. So yung makakasama natin ngayong hapon ay walang iba kundi syempre yung talagang nakakaalam syempre yung mga patakaran sa ating mga dormitories and syempre yung mga student housing, so kung saan nga ba nag-i-stay ang ating mga students within the campus. Ayan, syempre walang iba kung hindi ang Chief ng Student Housing Services Unit. Ayan, let's all welcome Miss Melinda Falurin. Ayan, welcome po sa CLSU Matters, Ma'am Linda. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Ayan, ma'am. So, ayan, ma'am, kumusta po kayo? Ayan, so, parang balita ko, ma'am, ay first time nyo po dito sa Radyo CLSU and of course sa CLSU Matters. Kamusta po, ma'am, yung pakiramdam nyo ngayon? Medyo napagod, kinabahan. Kasi actually, akala ko hindi ako makakaakyat kasi nasa third floor pala. Ngayon ko lang nalaman na ang Radyo CLSU ay nasa third floor. Ay medyo yung aking tuhod ay medyo apektado na. Kaya akala ko hindi ako makakaakyat. Pero pinilit na umakyat. So, ayun, ma'am. First po ay, syempre, ma'am, thank you po kasi pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon. Kahit medyo struggle, ma'am, sa pag-akyat, na kahit kaming medyo bata-bata ay talaga namang nag-i-struggle din. So, ayan, ma'am, again, thank you so much po. So, ma'am, bumati po muna kayo. Baka may gusto kayong batiin. Magandang hapon sa lahat.
sa mga ka-opisina ko, sa student housing services, at saka sa lahat ng mga nakatira sa dorm. Although hindi nyo alam na ako yung pupunta dito ngayong hapon. Ayan, so shout out ma'am sa mga mga dorm. Shout out sa kanilang lahat. Lalo Ayan. daw yung malapit ng mag-retire. Sino yun ma'am? Si Ma'am Susan, kabilin-bilinan niya sa akin, shout out ko daw siya. Ayan, hello po sa inyo Ma'am Susan. Ayan, ready na po ba kayo ma'am? Sige. Ayan, so for our first question ma'am. So, ma'am, since nasa dormitories topic nga po tayo, para po sa kaalaman ng lahat, lalo na po sa mga, of course, incoming freshmen, sa mga new students, ano po ba yung student housing services and ano po ba yung role nun sa university natin? Ang student housing services ay isa sa mga services na ino-offer ng Central Luzon State University sa mga mag-aaral o gustong mag-aral sa CLSU. Although, hindi naman namin lahat na i-cater, isa ito sa mga services na ino-offer ng CLSU, ang student housing. So, ma'am, ano po ba yung sakop ng services nyo? Ano po yung, syempre ma'am, baka may hindi pa rin po nakakaalam. Ano po ba yung mga sakop or like sa dormitory lang po ba umiikot ang services ng student housing? So, para lang po mas ma-elaborate natin, especially sa mga new students natin, ma'am. Actually, yung student housing services, naka-focus sa mga nakatira sa dorms. Pero dahil ang student housing services ay para sa offer talaga ng CLSU sa mga estudyante, minsan nagkikater din kami ng, ako personally, ang unit. Pero yung mga dorm in charge, nakatutok sila sa dorms. Pero ang unit ay hindi lang yung mga naka-dorm ang tinitingnan, pati rin yung mga nasa labas. Pag minsan nag-i-interview kami, nag-monitor kami ng mga estudyanteng nakatira din sa labas. So talaga ma'am na yung welfare din po ng mga students natin, hindi lang po yung mga nasa loob yung chine-check natin. So ma'am, yung po mga chine-check na yun within the malapit, yung po ba yung mga malalapit sa CLSU? Yeah, within the vicinity. Opo. So, yung mga mga naka-boarding house sa mga Bagong Sikat, Opo. Bantog, Muñoz, So, yung Santo Tomas. Opo. So, ma'am, curious lang po ako. So, sa ngayon po, ma'am, ilan na po ba yung bilang ng dormitories na meron tayo? And sa kasalukuyan po, ilan po yung current residents natin sa mga dorms? Ngayong second semester, ang nakatira o ang na-accommodate namin sa dorm, although hindi pa ito final, nasa more or less 2,000. Sa kalahatan na po yun. Kalahatan na yun. So, ilan po ba, ma'am, yung dorms natin dito sa CLSU? Ang dorm ng pambabae ay nasa 10. At ang from ladies dorm 1 to ladies dorm number 10, ang sa lalaki ay 8 yung panglalaki, 2 yung co-ed namin, yung agriculture dorm at saka athletes dorm. Tapos meron kaming graduate student dorm na 2. So, iba pa po yun sa mga undergraduates na dorm na, yung graduates dorm, iba pa po siya. Oh, okay. So, marami din po talaga, ma'am, ano? Marami. So, ilan po, ma'am, yung capacity nung isang dormitory? Ang capacity kasi iba-iba. Katulad ng sa men's dorm, yung men's dorm 4 to 7, dahil 12 rooms yun, times 8. So, more or less 200 ang capacity. Marami din po talaga, ma'am, na kayang i-cater yung no? Yan. So, since malapit na nga po yung admission college test natin sa university, meron pa rin pong mga students na nagtatanong-tanong pa, paano po ba talaga yung process sa pag-secure ng slots sa dormitories and kung ano po ba yung mga documents na kailangan? Pag sa mga first year, sa mga Sa mga incoming po. sa mga incoming freshmen, dahil sila yung aming pina-priority, kailangan lang nila i-admitted na sila sa university. So, Bago kami mag-reserve sa kanila. So, paano po yun, ma'am? Ano po yung may requirements po ba na kailangan para maka-secure ng slots? Sa university. Sa Ay, sa dorm po. Ano po yung requirements nila? Once na may admission slip na sila, pupunta sila sa amin. Okay. Saan po nila kayo, ma'am, pupuntahan? Sa office niyo po ba? Pag
excuse me. Pag first semester kasi, nasa nasa one-stop shop. Ando doon yung infirmary, ando doon yung housing, ando doon din yung bayaran na. Mostly lagi namin ginagamit itong clear deck. Sa clear deck po. So, ano lang, yung admission slip lang po mismo, ma'am, yung kailangan nilang dalhin. Kasi doon sa admission nakalagay naman na doon kung pwede talaga sila mag-enroll. So, pagka po, ma'am, nagpunta na sila, ano na po yung next step natin doon? So, pag lumapit na po sila sa inyo, Paglapit nila sa amin, magtatanong na kami, anong dorm nyo? Kasi hindi kami ang nagsasabi kung excuse me, hindi kami nagsasabi kung anong dorm. Sila ang pinapipili namin kung anong dorm. Kasi usually, kung kami ang magtuturo sa kanila kung anong dorm ang titirahan nila, pagdating ng time, dahil hindi naman nila nakikita ang dorm during enrollment. Alam mo naman mga bata. opo. Lilipat ho kami sa ganun pag may nakita silang medyo okay na dorm. Ganun kasi usually nagiging problema namin. So, talagang sila ang mamimili ng dorm. Minsan nga sabi namin, ikot muna kayo, tingnan nyo. O kaya yung page namin, ando doon naman nakalagay doon yung mga dorms na. So, sila ang pipili kung saang dorm. Then, ando doon naman kami lahat. Pupunta Para naman sila. i-assist lang po yung mga magtitingin. Ganun. So, ganun po ba yan? So, sa mga incoming first year or baka mga... paano ito, ma'am? Na-curious lang po ako. Paano po pagka currently enrolled na, tapos kunwari po, nasa boarding house, tapos naisip niya, gusto niyang lumipat pala ng dorm. Paano naman po yung process nila? Pag may bakante pa, pwede silang lumipat. Pero pag wala na, kasi actually, ang mga freshmen, first priority namin sa dorm yan. During the enrollment ng kung saan dapat doon sila mag-enroll. So right after that, naka-enroll na, tapos na yung enrollment ng first year, pwede na kami mag-cater ng aming mga higher year. Priority kasi namin ng mga first year. Ayan. So, sa ngayon po, ma'am, syempre, ito po yung mga kalimitan din na tinatanong no? Magkano po ba yung bayad natin sa dormitory and ayan, kailangan po ba ng down payment para makasecure ng slot? Kung kailangan po ay magkano daw po? Ganyan, ma'am, yung mga madalas nababasa pagkakon Sa dorm kasi, walang down payment. Basta, pag naisyuhan na namin sila ng lodging permit, babayaran nila ng buo. Dahil nga sa mura lang naman yung bayad, usually kasi ang bayad lang namin, meron pa kaming dorm na 900 lang isang SEM. Kasi semestral yun, hindi naman monthly. Opo. Semestral basis lahat ang bayaran. So, ang pinakamataas, yung pinakahuli, yun yung ladies dorm number 10. Yun yung 3K isang semester. Which is, yun po yung pinaka newly built na dormitory dito sa university. Yun po yung malapit sa infirmary. Yes, sa harap na infirmary. Ma'am, question lang po. Since nasa dormitories na po tayo, doon po ba sa 3,000 na dormitory for ladies, may kasama po ba siyang aircon? Wala. Ayan, so baka yun, gaya, syempre ma'am, kagaya po niya, incoming first year, so, ayun, napapatanong-tanong Kasi sila. first semester yun eh. So, ma'am, pwede na din po ba natin i-elaborate pagka yung sa bayad na ganun, like, for example, sabihin na natin, ma'am, na pinakamababa yung 900, tapos pinaka-maximum na po yung 3,000. Syempre, ma'am, baka napapatanong na din po yung mga gaya nila. Ano po ba yung inclusion nung mga yon pag in-avail nila yung dormitories? Pare-pareho lang naman halos. Kasi yung ladies dorm number 10, yun kasi yung pinaka-latest. Natural, bago lahat yung mga facilities. Yung iba naman, meron naman silang may bed, may locker, may study hall, may study area, may kitchen, may CRBR. Kompleto naman lahat. So, bali parang mga talagang necessities po, ma'am, na po-provide naman. Ito po, meron, yung isa po kasi namin kasama ay napapatanong din kanina. So, pagka po ba nag-dorm na gano'n, yung po bang foam ay provided na daw po ba ng mga dormitories or kailangan daw po nila na mag-provide ng sarili nilang foam? Sa ngayon, hindi namin provided. Kailangan talagang magdadala sila. Although, pinaplano na rin namin yon siguro pag lumaki na yung aming income, may proposal kasi kaming mag-increase ng dormitory fee. Since nga dahil sa ganun, lang naman yung binabayad ng mga bata, hindi naman talaga kakayanin ng income ng dorm yung mga ganung magpapa-form pa kami. Opo. So,
ano lang po ba yung mga provided ng dorm? Like, kitchen utensils provided They po have ba? to bring. Okay po. So, ang pinaka, ano lang, yung like mga basic po talaga, kalan, gano'n. Yun, kalan mayroon. So, yun, meron po Yung yun. tangke mayroon, pero sila pa rin ang bibili ng gasol. So, parang parang monthly dues, gano'n po, pagka maniningil Sila para silang sa... magkakwarto, sila na ang magsishare. Ayan. Ganun, So, eto naman ma'am, kanina nasagot nyo na nga po na yung mga students po pala namimili kung saang dorm sila. Eto ma'am, medyo na-curious lang ako. Kasi kung sila po yung mamimili ng dorm, how about ma'am sa rooms? Sa room kasi, yung dorm in charge ang nag-a-assign ng rooms. Kasi kaya namin ginagawa yon dahil mayroong minsan may grupo, gusto nila magkakasama sila sa isang room. Kung 8 lang sila sa isang room, tapos 5 silang magkakabarkada, 3 lang yung hindi nila ka-room. Tsaka marami na kaming na-experience na pag magkakabarkada talaga, hindi po nag-work out, gano'n. So, syempre, may mga tendency na. Syempre, ma'am, di naman maiwan. Kasi magkakakilala sila Nag-aaway-away, may mga ganong senaryo po. So, pagka ganun, ma'am, ano po yung basis nyo? Pagka, kunwari, eto na, kompleto na po yung mga mag-o-occupy ng dorm. So, paano po yung basis na, okay, sige, kayo magkakasama sa room na to, gano'n. Pagdating nila, basta may room na sila. So, first come, first serve na sila sa room. First come sa bed, first come sa locker. Ganun ang nangyayari. So, talagang, kay parang may privilege na din pala yung mga Batang mamili. students na, syempre, kung mas maaga ako, makakapili ako, alin yung akin dito. So, talagang privilege na din po kasi mahirap din naman, ma'am, na pangunahan yung decision yung din decision nila. nila kung ayaw naman nila doon sa taas. Di ba? Oo nga pala, ma'am, since... Double deck yun eh. Opo, Kung double ma-assign deck. sa taas tapos ayaw. So, may pribilehiyo silang pumili ng bed at saka locker. So, Basta maaga lang sila. Opo, may na-encounter ka na, ma'am, na parang gusto nila parehas sa baba, walang may gusto sa taas. May ganun talaga. So, paano Kaya nyo, lang ma'am? minsan minsan kasi nanay pa yung minsan yung gusto niya doon sa room pero occupied na lahat yung baba. Ini-insist ng nanay na gusto. Sabi ko wala naman pong double deck na puro baba. Oo nga po. Kung gusto po niyo ako, ililipat ko siya ng room. May iba pang baba. Gusto ko po dito. Ganun minsan yung mga parent So, pagka wala na rin po talaga silang choice. Kasi kung gusto nila sa may room Pero na yun. kami naman, halimbawa, kung nahuli naman ang laki nga niya, hindi naman siya pwede sa baba. Kami na mismo, tinutulungan namin yung bata na makiusap doon sa mga nandoon na sa Sa mga room. nag-occupy na po. So, syempre, may mga ganong scenario po talaga na may mga bagay na kailangan din i-consider. Consider. Ayun. Syempre, ma'am, eto, isa po sa may dapat nating pag-usapan din talaga. So, syempre, ma'am, lahat naman ng bahay or kung napupunta nila, syempre, may mga rules and regulation. Ayan. So, sa atin po, sa CLSU dormitories, ano po yung mga patakaran and syempre yung mga regulation sa loob ng dorm? Ito po ba, depende sa dorm manager or meron po tayo mga general rules and regulation na sinusunod? Meron kaming general rules and regulations talaga. Pare-pareho kami ng pinatutupad na rules and regulations. Nagkakataon lang siguro minsan, nagkakaiba-iba ng pagpapatupad, pero pareho kami ng sinusundan. Okay po. Kasi 'di ba sa guro man, Opo. pare-pareho sila ng pero yung minsan yung sistema nagkakaiba pero Opo. pare-pareho. Kasi, Isa lang. Di ba, ma'am? Syempre, iba-ibang bata. Di ba, yung mga teacher nga po natin, mga professor na sinasabi, isang bata, syempre, isang classroom, iba-iba yung ugali, Yes, ganon. totoo So, yun. parang ganon din, na parang kayo po yung tumatayong nanay. So, parang depende din po pala sa Iba-iba dorm eh. manager kung paano yung Iba-iba. approach sa pagdidiscipline ng mga anak, ganon. Kasi ang dami nila Sabi ko nga, ang dami naming estudyante, katulad ko, halimbawa, ang kinikater ko 200. Iba-ibang ugali, iba-ibang values yan, iba-ibang pinanggalingan. So talagang mag-a-adjust ka rin, hindi ka pwedeng mag-stick na, ito. Opo. Kasi mainam din po na, syempre, kung may mga bagay na hindi nila kinalakihan, excuse me po, tapos biglang parang i-impose sa kanila, so mahirap din po. So, Pero isa lang ang Opo. namin. ano po yung mga na yun, ma'am? Mga rules and regulation? Parang mabigyan lang po natin ng overview yung ating mga nanonood na interested din mag-dorm. Ang talagang inaano namin yung mahaba-haba kasi ito, marami ito Kahit i-summary lang natin, ma'am. Para mga importante na malaman po nila. Oo.
Katulad ng sa dorm may curfew. May curfew kami sa dorm. Bakit napaay? Napaay po yung kasama natin dito. 8 o'clock ang curfew namin sa dorm. Pero kung may mga bata na meron silang gagawin sa labas at lalong-lalo kung academic related naman, ina-allowed naman namin silang lumabas. Provided alam nung teacher, halimbawa, meron kaming laboratory ganitong araw, ganitong oras kami makakarating. So, pinakukuha namin sila ng sulat sa mga teachers nila o sa advisor na kailangan nilang mag-extend doon sa laboratory. So, kumbaga po ay parang patunay na talagang may parang academic related na gagawin. Kung a-attend naman sila ng mga activities, so kailangan may request yung kung sino yung nagpapa-activity, dumadaan sa opisina, inaapurbahan naman namin yun. So, yung parang yun lang yung inuna nyo kasi parang yun po yung pinaka-importante na syempre meron po mga bata din na ayaw ng may curfew, gano'n. So, ano pa po mami ibang tapos dapat sa dorm, sila magkakaroon kasi alam nyo naman wala naman janitor ang lalo yung mga mayroon kaming janitor pero sa labas lang. Pero sa kwarto nila, sila talaga ang magme-maintain. Sila talaga ang maglilinis. Naggagawa sila mismo sa room nila na ang naggagawa ng cleaning schedule nila. Ganun. So, talagang, sila lang talaga. Ganun. Kaya pag, lalabas sila talaga ng dorm, disiplinado talaga yung mga bata. Kasi, natuto na sila. Sila lang. And, syempre, doon po nakikita din na matututo yung mga, lalo na po yung mga nanggagaling ng malalayong lugar na meron din po ako mga hindi marunong sa ganito, pero nung nag-dorm, hindi marunong maglinis. Pero paglabas nila, sasabihin ng mga magulang sa amin, ay salamat, natutong maglinis yung anak namin. May ganun. Ikaw Vaseline, kaya mo bang mag-dorm? Ay, ma'am, may ganun siguro po para sa akin, kaya po kasi basta po marunong naman tayo sa mga basics like paglilinis, paglalaba. Kasi ma'am, syempre, kaya feeling ko kaya nyo inuna yung mga bagay na yun. Yun kasi yung pinaka-ano. Kasi syempre, pag narinig yun, ma'am, parang atras na, ayoko, bakit maglilinis ako? Kasi may mga ganun, ma'am, na nagbabayad na nga ako, bakit maglilinis pa ako? Ganun. Sinasabi naman namin sa kanila, tingnan nyo na lang, na parang thank you na nga lang yung pagtira ninyo sa dorm kasi nga, sa mura ng binabayad, kukuha pa tayo na maglilinis. Wala. So, ma'am, kasi siya may tanong siya, ma'am, regarding sa mga, ano po yung mga bawal at hindi bawal dalhin sa dorm? Ano lang naman, ngayon naman ina-allowed na namin magdala ng electric fan kasi mainit naman talaga. Cellphone, mayroon naman yan. Laptop, ina-allowed na namin yun. Ang hindi lang, heater, rice cooker, kasi mayroon namang kasi pag nagsabay-sabay na, lahat yan pinayagan mong magdala ng rice cooker, lahat-lahat nagluto. Hindi, sasabog na naman yung ating mga Dahil katulad ko, 200. Sabi natin, 100 lang ay magdala ng heater. Ayan, so sa mga students po natin dyan, bawal po ang mga painitan, rice cooker, ganyan. Meron naman ng dispenser kasi sa mga dorms. So, yun lang. Yung po bang dispenser, per room po ba yun, ma'am? Hindi. Sa common areas. Okay po. So, kasi syempre, ma'am, di ba may mga students na nagdadala ng blower, ng buhok, gano'n. Ina-allow po ba siya or hindi? Hindi. Ayan. So, kasi malakas din po mag-consumo. Malakas kasi sa kuryente. Plancha, hindi din. Kasi mayroon kaming plancha sa dorm. Nasa common areas lang nakalagay. So, yung paggamit po nun ay talagang unahan lang din, gano'n. Mayroon kaming time. Halimbawa, sa umaga, nagsiset kami ng oras kung anong oras lang. So, kung nga hindi po sila nakaabot sa time mayroon ulit sa hapon. Opo. So, ayan. So, alam mo na kung ano yung mga... Mayroon namang minsan, halimbawa, katutuyo lang, kailangan niyang isuot, pina-allowed naman namin yung ganun. Opo. So, may washing, na-curious lang po ako, may washing machine po ba? So, talagang kusot-kusot pagka maglalaba. So, marami kami actually pinaplano na mabili sa mga bata. Kaso nga, hindi pa... yung aming proposal hindi pa na-approve. So siguro pag na-approve na yon, yung ibang ganong mga pangangailangan ng mga bata, may bibigay namin. Isa pang hinihingi nila sa amin, rep. Totoo din naman. Kailangan yun. Kami na rin mismo nagsasabi,
Kasi ang dami silang nakasayang na pagkain. Yun nga po, lalo na yung mga frozen, syempre may yung mga estudyante na nahihirapan na araw-araw, labas, bili, ganun. So, Yung galing sa kanila, may uwi silang mga luto ng pagkain. So, yun din alam namin, kailangan nila yun. sana soon, ma'am, magkaroon na po. Sana nga. Paano niyo, ma'am, paano po ginagawa ng mga parang mga tips na din, pagka yung mga ganun, paano po nila iniiwasan na masira yung mga binibili po nila? Yung iba, nagdadala sila ng styro. Cooler po. Tapos lalagyan na lang nila ng yelo. Ganun. Okay po. Ganun ang ginagawa ng ibang bata. So, ma'am, speaking of bawal and mga pwede na, po natin sa mga dormitories, question lang po, kung pwede po bang mag-allow ng visitors sa ibang dorm? And yes. sa din po, mga pets po, ganun? Feeling ko, ma'am, isa din niya sa madalas na concern. Kasi hindi naman natin talaga maiiwasan yon. Pero ang ano naman namin, kung sandali lang, halimbawa yung for 1 hour lang po. academic purposes nilang gagamitin, halimbawa nagdala ng aso, kailangan nila yun. So, pinapayagan. Pero yung mag-aalaga, Hindi. Siyempre po kasi may mga veterinary student din tayo na mga nagdo-dorm talaga. So, regarding naman po sa sinasabi niyo yung visitors, gano'n. mayroon sa rules and regulations kasi namin, mayroon ding visiting hour. Okay po. Oo. Nakalagay dito. Anong oras po, ma'am, yung 4 allowed? to 8. 4 to 8 p.m. po. Kasi po 8 p.m. po yung Curfew. Pero nililiwanag namin to sa mga bata, yung visiting hour namin sa dorm na 4 to 8. Kasi nga, may mga batang nangyayari na talaga, porque 4 to 8, ay dumalaw yung magulang. Sabi namin, exempted yung magulang. Kasi may minsan may ganyan na, Mama, wag ka munang pumunta rito kasi hanggang 4 pa lang pwedeng magtanggap ng bisita. Kaya sabi namin, yung bisita, yung dalaw, yung... Basta po parang relatives or parents. Pwede naman, maski hindi pa, wala pang alas 4. Huwag niyong pag-aabangin sa gate. At pag-iintayin niyo hanggang alas 4 sa gate. Ma'am, diyan ka muna, bawal pa mamaya. May narinig akong ganyan Mabuti lang kamo at nandun ako narinig ko. Ayan. So, mainam din po talaga, ma'am, na nalilinaw po pala yung mga ganung bagay, Bali, ayun, na-curious. So, nagkakaroon naman po ng General Assembly, ma'am, yung mga bago po sa dorm para Ini-orient namin sila basta, pagdating nila ng dorm. A week after, ini-orient namin sila. Tapos, meron din kaming study hour, although hindi masyadong study hour kasi namin ay 8 o'clock hanggang 10, ganyan. Pero ngayon, hindi na namin masyadong yung 10. Kailangan mo nang matulog, hindi naman. Kasi may bata na... Sa gabi lang po nagpa-function. Tsaka sa gabi, after ng 10, saka pa lang sila nag-aaral. Kaya meron kaming mga common areas na kung saan sila pwedeng mag-aral. Kasi may yung mga kaibigan ko din po na naka-dorm dati. Siyempre, sabi nga po nila, hindi po sila nakaka-review agad since yung iba, may mga kakilala po ako na gabi, naglalaban na sila. Oo. Totoo yun. After pa po nila maglabas, saka lang sila pwedeng mag-aral. Kasi nga daw po, pagka napag-abutan ng sabay-sabay naglalaba, pahirapan daw po talagang magsampay din. Ayun, yung question mo kanina, may tinatanong po siya kanina, ma'am May internet daw po ba? Meron. Sa dormitory? Ngayon naman meron na kaming internet, halos lahat ng dorm. Kasama na po yun sa bayad yes. po? Okay. So, kasama na. Although, sige, kasi siyempre, madaming nga sila sa dorm. Minsan yung binigay na hindi minsan kinakaya. Pero sabi naman ng administration lalakas na daw yun. Ayan, so syempre parang nga po makakwande. Kasi meron po iba, ma'am, yung syempre yung mga mga dormitories na malapit sa OSA, open pa yung OSA, yung sa students hall, doon po sila tumatambay, doon nagagawa ng mga assignments, ayun po. Ma'am, question lang po. Pwede po bang elaborate niyo po kung ano po yung open house? Yung open house kasi, isa yan sa mga activity ng dorm, parang fiestang dorm yan At inapasok namin yan sa student week, doon yan nakapaloob. So pag fiestang dorm, di ba nga yung mga lalaki, hindi naman sila makapasok sa ladies dorm ng ordinary days. Pero pag open house, fiesta So, sila naghahanda ng pagkain nila, nagluluto talaga sila, nagsishare sila, nagpapaganda sila ng kanilang, parang piyesta talaga yung kanilang
yung atmosphere ng open house. Ayan, syempre, parang mainam din mabanggit yung mga ganun. Kasi baka sabihin na iba, pagka naka-dorm ka, parang medyo naka-box yung galaw Ay, hindi. mo. Ganun. Yun nga yung ano namin na, marami kami activities sa dorm. Katulad ng pag first semester, andyan sila, meron kaming may orientation. Tapos may acquaintance. Tapos yung activities naman ng pangkalahatang dorm, katulad ng aming dorm Olympics, lahat sila andyan sa Oval. Marami kami. Nakikita rin naman namin yun na kailangan talaga rin ng mga bata yung ganong activities. Kasi parang makakatulong din yun na ma-build yung relationship since hindi lang naman po sila isang buwan lang mag-stay sa dorm, ganon. So, talagang mainam din. Ayan, malinaw na sa'yo na ano. Pwede kang mag-entertain ng bisita, ng boyfriend during open house, di ba? Open house lang hindi ano. Ayan, reminder lang sa mga nagbabalak po mag-dorm. Ayan, so summarize lang natin yung sinabi ni Ma'am Linda na yung parang pinaka-top na kailangan malaman ng mga students before sila din pumasok sa dorm kung may interested sila. So, first po ay unang-unang binanggit ni Ma'am, may curfew. Tama ako, Ma'am, 8 p.m. po, 8 no? p.m. So, kung 8 p.m. po yung curfew, ano pong oras yung nag-open yung gate ng umaga naman? Depende. Pero usually 5 or... Kasi mayroon kami mga estudyante na, halimbawa, nag-OJT, kailangan nilang umalis ng dorm ng 4. So, ino-open namin yun. Pinapayagan namin sila. So, sino po pala humahawak ng susi, ma'am? Yung dorm manager, Yung dorm manager din po. talaga. So, kung may concerns po yung students, lalapit po talaga sa dorm manager. And second po ay, bawal magdala ng gamit din. Na talagang yung malakas sa malakas po kuryente. konsumo sa kuryente. And syempre po ay sariling linis. Ayan. So, yun po yung feeling kong mga mahalagang bagay na dapat malaman na din agad ng mga students before sila magwan. Kasi baka mamaya hindi pala sila aware pumasok kasi ayaw naman pala nila yung maglilinis. So, eto ma'am, ngayon po, syempre hindi naman din natin maiiwasan na magkakaroon ng mga hearsay, misconceptions, ayan. So, ano po yung kadalasang misconceptions ng mga students natin or kahit hindi mo may mga students, yung mga nasa labas, regarding sa mga dorms po na gusto nyo pong i-debunk, ayan. Yung unang-una yung mahigpit kami, masungit. Sabi nga namin, siguro nahihigpitan sila or the way na halimbawa, yung higpit namin na parang nasasabi nilang nagsusungit na rin kami. Kasi ang ano naman namin kung bakit kami naghihigpit sa mga bata, marami na rin kami experiences na at totoong nangyayari na pag hindi naman kami mahigpit sa mga bata na hindi lang namin sila, halimbawa, umuwi. Kailangan namin inaalam talaga namin kung umuwi. Kung nakauwi po. Kung saan pupunta. Kasi minsan, may magulang na darating na dadalawin yung anak. Tapos makita, wala po. Wala. Kaya kami mahigpit talaga yun sa mga umuwi. Ganon din doon sa mga nagpa-practice, nagpapalabas. Kasi, pag may nangyayari sa kanila actually, supposed to be yung advisor ang titingin sa kanila dahil practice yun. Halimbawa, pag may practice ng mga performance nila, ayan, lalo pag lantern parade. Opo. May mga bata kami talagang na-aksidente. Kami pinupuntahan na supposed to be sa kanila. Pero kami ang ipapatawag na infirmary, mayroon kayong residente dito na na-aksidente, na bukulan, na walang malay. So kami, sabi namin, hindi yung paghihigpit na to the point parang na inaano namin, saan kayo pupunta. Kailangan alam namin kung saan kayo pupunta, bakit kayo pupunta sa ganung bagay, sa ganung lugar. Opo. Doon sa paglilinis naman, kaya kailangan malinis kasi sino bang nakatira sa room? 'Di ba? Kayo makakapag-aral ba kayo kung magulo yung inyong tinitirahan? Kumbaga diba, yung hindi? mga students din po yung magbe-benefit. Para din sa kanila lahat yun ginagawa namin na paghihigpit. At yung paghihigpit naman namin ay lagi namin sinasabi sa kanila, para sa inyo to, hindi ito para sa amin. At kami naman natutuwa kasi pag-graduate na yung mga bata, bumabalik sila sa amin. Sinasabi nila na kung hindi dahil dito sa dorm, dahil sa inyo, baka hindi kami nakatapos. Baka napariwara kami. Mga ganun. Yun, masaya na kami doon eh. Opo. Yung naririnig namin ganun.
Ayan, so syempre sa mga alumni natin na dating nakadorm na nakikinig ngayon, and syempre sa mga students na nakadorm din, ayan, baka naman pwede kayong mag-share ng mga stories nyo sa ating comment section, ayan. Kasi parang, gaya nga na sabi ni Ma'am Linda kanina, parang tingin ng iba na masungit yung mga dorm manager, mahigpit, ganito, ganyan. So, ayan, share nyo naman yung stories nyo sa amin. Ayan. Ma'am, since nasa dormitories, question din po sa mga misconceptions. So, to po ba talagang may multo po sa mga dorm? Yung pag madaling araw po, sabi ko na nga tatanungin mo yan eh. Hindi, feeling ko ma'am, kanina niya pa na gusto iisip niyang tanongin. itanong. Opo. Hindi, kasi ako, sabi ko nga sa mga bata, ang tagal ko na sa dorm. Sabi ko kasi hindi ako naniniwala. Siguro doon sa mga niniwala. Dahil ako talaga, dahil 37 years na akong nakatira actually sa dorm. Ang dorm kasi, yung pagiging dorm in charge ko, first job ko yan. Since nag-graduate ako, magre-retire din ako as dormitory in charge. So, wala naman akong nararamdaman. Sabi ko nga sa mga bata, kung mayroon silang nararamdaman, pero ako, wala akong nararamdaman. Sabi ko gano'n sa kanila. Minsan nga ako, umiikot kasi kami. Ako particular, umiikot ako ng, halimbawa, 3:00 ng madaling araw. Paggising na ka na, iikot na. Okay. Ganun kasi kami. Hindi na rin kasi kami makakatulog. So, basta, wala akong nararamdaman sa dorm ko, ha? Okay. Pero ganun din ang sabi ng mga dorm in charge. Kaya pag may nagsasabi nga na may dorm, may multo sa dorm, sagot ko lang sa kanila, ba't kayo nag-dorm? May multo pala. Di ba? Sa CLS community, ma'am, kayo po yung nakikita ko nagko-comment pag may nag-share ng mga experience nila, gano'n. So, magko-comment si Ma'am Linda ron, gano'n. One time nga, kasi sa dorm 6 mismo, ang tao, ilang bata na lang. Alam mo, sila din minsan ang palagay ko yung nagtatakutan. Kasi yung isang bata, ang ginawa niya, mag-isa lang siya doon sa room. Tapos naghang siya ng t-shirt sa may bintana. Puting t-shirt. Tapos tinakot niya yung sarili niya. Nagulat mo siya. Oo. Ando doon ako sa likod. Andun ako sa likod nung nagtili siya. Sabi ko, tinamukha ko yung kagagawan mo. Tinakot mo sarili mo. Kasi pinicturean niya, kunwari yung tinakot niya talaga yung sarili niya. So, minsan parang nasa isip lang din natin. Kumbaga parang yung normal na iba yung nare-register po sa isip natin. Ayan, so, syempre, baka iba dyan, yung mga natatakot, baka mamaya pinaprank lang kayo ng mga dorm mates nyo. So, ma'am, na-debunk na nga po natin yung mga multo-multo since, again po, hindi naman din talaga totoo. Based po sa pero lang po, disclaimer lang po, based lang po yun sa experience ni Ma'am Linda. Hindi naman po niya ina-impose na dapat ganun din yung experience nyo. So, bilang dorm manager po, ano po ba yung advantage pag ikaw po yung naka-dorm? Marami. Opo. Kasi ma'am, gaya nga po ng sabi nyo, like, sobrang unang trabaho and magre-retire din kayo na yun pa rin. So, talagang, kumbaga, ma'am, talagang kayo na yung batikan doon eh. Kumbaga parang kayo na po yung naka-experience lahat, gano'n. Yung mga nakatira siguro sa dorm, ang mga advantages lang sa kanila, protektado sila. Secured sila pag nasa dorm sila. Yun naman kasi sinasabi namin sa mga parents nila eh. Pag nasa dorm, secured talaga sila. Kasi, yun part ng trabaho namin yun. Ang i-secure talaga sila. Tapos pangalawa, disiplinado talaga. At pinagmamalaki ko yan, mga bata na pag nakaalis sila ng dorm, discipline talaga yung mga bata. Pag naghanap sila ng trabaho, discipline talaga yung mga bata. Mga hardworking na halos lahat yung mga umaalis ng dorm. Kaya natutuwa ako kasi marami akong alumni na matataas na yung position nila. Kaya sabi ko, masaya ako para sa kanila. Kasi dahil ganun sila. Pagka ganun, parang malaking bagay din yung dorm sa humubog sa kung ano na sila ngayon. Kasi sabi ko, kung saan kayo ngayon, kung ano kayo ngayon, accomplishment ko kayo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Kasi parang mga anak nyo na po talaga yung mga, kung sino yung mga nagdaan sa inyo sa mga dorms, gano'n. Marami akong residenteng nandito sa CLSU na dumira ng dorm, na empleyado sila ng CLSU. Kasi feeling ko, ma'am, sobrang laking responsibilidad din nung ginagampanan ng ating mga dorm manager. Kasi po parang, syempre, especially, meron tayong mga students na talagang malalayo po yung mga probinsya nila na
So parang kayo na po yung tumatay, yung pangalawang magulang din talaga sa university. At pag may bata sa dorm, kasi minsan, pati magulang, lalo pag may mga magulang, hindi naman lahat may mga magulang na ina-over, nila yung lahat luho, binigay nila sa, minsan pinakikisimahan namin. Na-experience ko na yan sa dorm bago-bago pa lang ako noon, na yung isang bata, kumpleto siya, lahat ng luho binigay ng magulang, lahat ng alahas, lahat ng, siya nga lang ang may kaset noon na dinadala sa dorm. Tapos na unti-unti nawala yung mga gamit ng bata. So dumating ngayon yung parent hinahanap yung gamit, hikaw, lahat na isanla na ng bata. Sabi sa akin ng nanay, bakit daw pinayagan kong ako pa ka. Sabi ako pa ako nagsanla, hindi naman nagpaalam sa akin yung bata na isasanla. Ang nangyari kasi yun, yung bata medyo dati na siya, high school pa lang, ganun na ano na siya sa drugs. Kaya nung binigyan siya ng luho, lahat ng gamit, isinanla naman para pambili. Talagang nasa din po yun no? Kung nakagawian na. Siyempre, kayo po, hindi nyo din naman pwedeng pakialaman kasi personal na gamit niya yun. So, ayun ma'am. So, lalo yung sa ngayon, yung panahon ngayon na matutulog ka na lang, may pupuntahan ka ng bata na nanay, si ganito may hawak na kutsilyo. May mga ganong instances po talaga. Siyempre, ikaw hindi ka na makakatulog noon. Pakikiramdaman mo na lang yung isang room na parang babantayan nyo na po babantayan mo magdamag. na dahil may hawak na kutsilyo yung isa. So, may mga ganong sitwasyon. Since pinaka-top priority talaga natin yung welfare and yung security talaga ng mga students bata, natin. Gusto ko lang din malaman, ma'am. Ano po yung assurance natin? Siyempre, unang-una sa mga magulang ng mga batang yun na talagang safe sila dito. Ano po yung assurance natin sa kanila? Sa dorm? Opo. Yun nga, kaya nga may curfew. Dahil alam nila, pagdating ng 8 o'clock, nasa dorm na yung mga anak nila. Dahil pagdating ng 9 at wala pa yung anak nila, tinatawag namin sa magulang. Pinaalam namin na wala, sa ganitong oras, wala po sa inyo, wala dito yung anak ninyo sa amin. Okay. So, talagang nire-report po? Nire-report namin. Kaya may contact number kami sa mga magulang. So, paano po yan? May instances po ba na napagsasaraduhan ng dorm or ino-open pa rin po kahit late? Binubuksan naman. Opo. Hindi naman pwedeng hindi buksan. Opo, kasi wala ding shelter pagkakakuan. Binubuksan naman. Ayun. So, aside po dun, ma'am, syempre, ano pa po yung sa tingin nyo advantage pa ng mga students na talagang naka-dorm? Matututo talaga sila rin. Matututo silang mamuhay. Kasi, yung mga hindi dati naglalaba, hindi nagluluto, pag nasa dorm sila, kailangan nilang matuto kasi sila magkakaroom. Sabi nga po nung isang kaibigan ko, naalala ko lang na parang pag naka-dorm ka, tapos pag tamad ka, ikaw lang din yung magugutom. Totoo naman yun. So, pag di ka kumilos, ikaw lang din naman yung magugutom. Totoo naman yun. Pag hindi sila nagluto, sa kakainin. Ayan, ma'am. Again, thank you so much po. So, ngayon, ma'am, tignan naman natin kung may mga questions po, yung mga nakatutok sa atin ngayon. So, syempre, yung iba dyan, kung may mga tanong pa kayo na gustong itanong kay Ma'am Linda, ayan. Comment nyo lang po yan sa ating comment section. So, tignan naman po natin ngayon. Ayan. Wait lang, puro shoutout So, ayan po. Hello po sa inyo. And, ayan. So, sabi po ni Ma'am Julia Emanuel Fernando, ayan. May curfew po ba? Anong oras po, if meron? Ayan. So, nasagot na po ni Ma'am Linda kanina. 8 o'clock po. Ayan, 8 p.m. po. Pero, gaya nga po nang nasabi ni Ma'am ay... Pero kung may gagawin sa labas, kung may gagawin naman. As long as na-communicate natin ng maayos. Papaalam lang ng maayos. Ayan. So, tignan pa po natin kung ano pa po comment ng iba. Ayan, so, tignan po natin. Ayan, so, wala na po silang mga questions, ma'am. Mukhang malinaw naman po sa kanila. Shoutout na lang din natin, ma'am. Mukhang dami nyo pong kakilala na nakatutok sa atin ngayon. Ayan, nanonood po sila. Ayan, hello. Sabi po ni Ma'am Bessie Peralta, hello po, Ninang Linda. Ayan, Ninang Linda nga daw po. And, ayan, sabi po ni Leia de la Cruz, shout out po, 12ABMA. Ayan, hello po sa inyo. And, ayan, sabi rin po ni Ma'am Bessie, ayan, isa sa pinakabatikan at kilalang dorm manager sa buong CLSU. Love you, Ninang, Eka. Ayan, ay, baka po gusto nyo mag-hello kay Ma'am Bessie. Hi, Bessie. Ayan.
So, ayan, tignan pa po natin. Ayan, from Ma'am Naomi Graciela, watching po from Agridorm. Ayan, hello po sa mga nakadorm din sa Agridorm. And syempre sa mga nakadorm na nandito sa loob. And syempre yung mga nakabalik na din na nanonood sa atin ngayon. Ayan. And syempre, tignan pa po natin. Sabi po ni Ma'am Rosalinda Gumayagay, hello, Mother Melinda Fallurin, I miss you. Ayan. So, talagang lumalabas, ma'am, yung mga talaga. Principal na yan. Dati din pong nakadorm. Ayan. So, inaanak ko din. Ayan, nakikita natin dito. Naglalabasan po yung mga anak-anakan ni Ma'am Linda na tumira po sa dati sa dorm. Ayan. Sabi naman po ni Ma'am D. Javier, natuto po akong makisama sa dorm po. Pasaway po ako nung dorm days ko po. Naging presidente rin po ako. Napapagalitan ni Ate Linda. Pero yung discipline na natutunan ko po during dorm days, na-apply ko naman po sa work kahit papano. Mission Nanay Linda, thank you po. Graduate na po ako DVM year 2018. Talagang nakakatuwa makita yung mga ganito. No? So, ano ma'am napipil nyo po pagka ganito na yung naaalala pa rin nila kayo kahit ilang years na yung lumipas? Masaya. Siyempre, sabi ko nga sa kanila, accomplishment ko yan. Lagi ko nga sinasabi sa kanila, yung mga residente ko, dahil alam naman ng lahat na wala akong pamilya dito. So, sila yung pamilya ko. Tinuturing ko silang pamilya. Kaya, hindi ko sila tinuturing na residente. Pag once na nasa dorm 6, anak mo na sila. Ako po. Para kayo ma'am nag-anak ng marami talaga. Ayan, so meron pa pong comment si Miss D. Javier. Hello, Dada. Miss you? Oh, yes. Libre ulam natin sa dorm 6. Kuha lang po kami ng libreng gulay ni Nanay Linda. Ayan. Mukhang parang pinaka yun yung advantage, ma'am, ano? So, may mga tanim po pala. May mga tanim sa dorm. Halos lahat ng dorm may tanim. So, sila, anytime pwede silang kumuha hanggat may makukuha. Opo, so talagang yun na po yung niluluto nila. Ma'am, di na po pala kailangan ng groceries. Meron na po pala tayong gulay sa Oo, gulay, maraming gulay. Pitas-pitas ka lang doon. Ay, pag nadaan ka dun sa may dorms, makita mo papaya, may talong. malunggay, talong. Buti nga wala po ibang kumukuha ng mga talong doon eh. No? Meron ba? Kumukuha. Marami pa rin. Pero okay lang ma'am, kung mga estudyante lang din naman talagang pinang-uulam. May comments po ba tayo Ayan, dyan? so meron pong nagpapa-shoutout din shoutout daw po from Gapan, Nueva Ecija. Salamat daw po, simula nang nag-aral anak niya ay natuto ng magluto at maglaba. Ayan. Parang yun yung salamat po. Ay, parang yun po yung mga parents na talagang nakita yung mga improvement ng anak nila. Ayan, meron pa tayong comments? Ma'am, may mga shoutout pa Ayan, po. Ayan, shoutout. Shoutout. Ayan, so nag-comment po si Ma'am Eloy sa Gem Cruda. Ate Linda, patulog po. Thank you po for everything. Pwede naman, anytime. Ayan. So, dalawin nyo lang po si Ma'am Linda dito sa CLSU. Ayan. So, mukhang makakakilala po dito. Ayan. So, mag-shoutout po tayo. Ayan. Shoutout po sa mga nanonood. Ayan. Kay Tris Ann Bondok, kay Mark Joseph Kahukom, kay Jerlyn Ruth Rave, kay Rafael Gatmaitan, and syempre kay Julia Emmanuel Fernando. Ayan, hello po sa inyo. Shout out po. Ayan, kay Lloyd Christian Roa, kay Hilario Nico, and kay Ma'am Arby Rose Tige. Ayan, hello po sa inyo dyan. And kay, ayan, gaya nga po kanina, kay Ma'am Bessie Peralta. Ayan. And ayan, kay Ma'am Casey Novesteras, and ayan, kay Ma'am Irene Nable Romero, and kay Sylvester Nel, hello po. Ayan, so talagang ang dami ma'am tumutok sa episode natin ngayon. Ayan, so kay siguro nagkabalitaan. Opo. Nakita nila, ay si Ma'am Linda yun, panoorin natin. Ayan, sabi niya, andyan po sa dorm yung anak, may nag-comment po, andyan po nakadorm yung anak ko at nag-aaral. Okay naman po siya, salamat po ma'am. Ayan. Kay Ma'am Christy Mariano po. Ayan. So, kay Ma'am Dina Romano naman po. Lahat po kaming magkakapatid dumaan kay Nanay Linda. Lima sila. Puro babae. Lima po sila. So, parang ilang generation po yung nahawakan nyo pala, ma'am, na talagang sa inyo din. So, siguro, ma'am, narinig na, ay, okay, dito kay Nanay Linda, dito ang dorm piliin nyo, ganon. Ayan, so kay Ma'am Altea naman po. Ayan, Altea S. Navarro. Hello po. And kay Ma'am Beth de la Cruz de Lloberas. Ayan, hello po Ma'am Beth. Shout out po, ma'am. Ayan, sabi po niya, hello po Ate Linda. And syempre kay Sir Kevin Montero po. Shout out po dyan. Dyan po nag-aaral yung kuya ko.
Ayan, so, ayan. Yan yung boss ko ngayon si Ma'am Beth. Opo, si mga kwan po ng auxiliary. Auxiliary. Ayan, so again, maraming salamat po, ma'am. Pero, syempre, bago po tayo magtapos, ano po yung gusto niyo syempre iwang message sa ating mga students, incoming students, and syempre sa mga students na naka-dorm ngayon? Sa lahat na mga naka-dorm, unahin ko muna yung mga naka-dorm. Sabi ko nga, lagi namin sinasabi, pag nagkakaroon ng orientation, pag mini-meeting ko din lahat ng mga dorm president, kung anong meron sa dorm, lahat ng nakatira sa dorm, bahagi sila ng management ng dorm. So kung ano yung mayroon, kung maganda yung patakaran sa dorm, maganda yung takbo ng isang dorm, bahagi kayo doon kasi part kayo ng management ng dorm. Doon naman sa mga incoming freshmen, andito lang kami, welcome namin kayo. Basta gusto ninyong tumira sa dorm namin, welcome kayong lahat. At saka sa lahat ng mga estudyante sa CLSU, doon sa mga hindi naman namin na-accommodate, baka next time kasi ang CLSU administration naman ay hindi humihinto na magpatayo. Actually, mayroon kaming pinatatayong ang administration, mayroong patatayo. Doon sa dating Old Market, mayroon doong 3 building na puro dorms. Oo. So, nakikita naman namin ng auxiliary, lalong-lalo na ng CLSU, ang pangangailangan ng mga estudyante. Especially po ngayon na talaga, tumataas na po yung bilang ng mga enrollees natin and yung mga kailangan talaga nagtitake po ng admission test. So, ayan, eto ma'am, may mga humahabol pa po, Piling ko ma'am, mga ano nyo po to, mga anak nyo po sa dorm. Ay, mga anak ayan. sa dorm. Kay Ma'am Joanne Salvador Estrella, hi Nay. Kay Ma'am, ganun din po yung comment ni Ma'am Mary Claire Shababa. And kay Ma'am Maylene Damol Empake, ayan. Ayan, sabi po ni Ma'am Riva May Briones, Nay, pa-shoutout naman kaming LD6, sa Ladies Dorm 6. Shoutout daw sa Ladies Dorm 6 at saka Ladies Dorm 10. Ayan. At sa lahat ng dorm. Ayan, feeling ko ma'am, ganun din po yung comment ni Ma'am Beth Saida Camaso. Hi, Nay, love na love ka namin. Ladies Dorm 10, Pam. Ayan. Ayan, so kay Ma'am Danis naman po, pa-shoutout po kami na LD6. Ayan, so talagang feeling ko, ma'am, inabangan po nila yung, yung guesting nyo ngayon. Kasi inano nyo di ba? Opo, ayan. So, naka-post, nakita nila, ay, si Nanay Linda, sabi po nila, ayan. Pa-shoutout po kaming mga residents ng Ladies Dorm 6. Ayan, na-shoutout na po kayo ni Ma'am Linda. Ayan. Ayan, kay Ma'am Joanne Salvador, watching from Ladies Dorm 10. And kay Ma'am Banji, Madam, celebrity ka na, sabi mo niya. Ay. Shout out na sa iyo, Ato Banggi. Ayan, kay Ma'am Banggi ng OSA at lahat ng mga taga-OSA. And sabi po ni Ma'am Susan Mayo Antolina, yan, hello po. Ayan. Binati ko na nga siya kanina. Siya po, kayo po yung special shout out ni Ma'am Linda. Ayan, so may nagpahabol pa po ng comment. Ayan, kay Sir Alan Domensil, Ladies Dorm 5 po, nag-stay ako until 10 p.m. kapag may project kami. House parent po kasi mother ng groupmate ko. Nanay Yolanda, hi po Ninang Linda. Ayan. So, so talagang nakikita po natin dito na pwede naman talagang mag-stay. Basta nagpapaalam nga lang sila. Ayan, so talagang ang daming Ma'am Linda na nakaalala. Sa'yo, yung talagang nakita, iniisip pa nila, celebrity ka na talaga. Ayan, again ma'am, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong episode. And syempre, sa pagsagot ng mga concern ng ating mga students. Ayan, so, sorry po for the interruption. Ayan, so talagang, I hope ay nakatulong pa po kami, syempre, lalo na po si Ma'am Linda, na masagot yung concern ninyo. Ayan, again, thank you so much. Shout out ko pala yung mga CocoFed na nandito ngayon. CocoFed alumni. Ayan, hello po sa inyo. I hope, ma'am, nanonood din po ang ating mga CocoFed alumni sa'yo. Sana, inaantay na nila ako doon. Ayan, again, maraming salamat po, syempre, sa mga tumutok at nakiisa rin sa mga naka-dorm natin na nag-share ng kanilang mga stories and syempre sa mga alumni natin. Ayan, so, na nag-share ng stories. So, alumni homecoming na po bukas. So, baka, ma'am, may mga alumni tayo na dadalaw sa'yo. Mayroon akong mga residenteng professor of the day. Agriculture at saka BA. Ayan. So, ayun po, hello po sa inyo. And syempre, yung mga dadalaw kay Nanay Linda bukas. Excuse me po.
So again, maraming salamat po sa pagtutok. Ayan, sa mga nakiisa at tumutok sa amin sa pakikinig. Ayan. Yan, syempre, thank you rin po sa pag-share sa amin, Ma'am Linda, ng mga information mo na talagang nakatulong at lumawak po yung kaalaman namin about sa CLSU. And syempre po, hinihiling din namin yung patuloy na pagsubaybay ninyo dito sa amin sa CLSU Matters and syempre sa ibang programa pa po ng Radyo CLSU. Again, I am Julian D.C. Pagaduan. And I am Selena Talisi Salazar. And this is CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Kaya naman, laging tandaan, in CLSU Matters, you matter. Happy weekend, everyone! CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tune mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakayin ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka kung salo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU.